isang liblib na baryo sa Visayas, kung saan ang lupa ay tila pagod na sa kahihingi ng mga tao ng ani at ang araw ay palaging galit na galit sa tindi ng init, doon nakatira si Mang Nilo. Siya'y isang magsasakang lumaki na sa putik, pawis at pagtitiis. May edad na siyang 55, payat, maitim sa araw at may mga palad na puno ng kalyo. Ngunit sa kabila ng kahirapan, isa siyang mabuting tao, tahimik, mapagpakumbaba at tapat sa lupaing hindi kanya. Ang lupang sinasaka ni Mang Nilo ay hindi sa kanya. Ito'y pag-aari ng pinakamayamang tao sa baryo, si Don Victor Hontiveros, isang hasyenderong sakim at malupit. Si Don Victor ay kilala sa pagiging gahaman, nagmamay-ari ng halos kalahati ng baryo at hindi marunong maawa sa kapwa. Tuwing anihan, kinukuha nito ang higit sa kalahati ng ani bilang upa sa lupa. Kapag may reklamo, pinapalayas ang mga magsasaka. Minsan pa ay pinapapunta ang kanyang tagapamahala, si Kapidro, upang takutin at saktan ang mga matitigas ang ulo. Si Kapidro ay hindi ordinaryong tauhan. May kakaibang lakas ito at may usap-usapang siya raw ay hindi ganap na tao. Sinasabing siya ay isang aswang, tagasunod ni Don Victor. Kapag may mga hayop na nawawala sa gabi o taong nagkakasakit at biglang namamatay, palaging si Kapidro ang nasa likod ng mga bulong-bulungan. Sa tabi ng lupaing sinasaka ni Mang Nilo ay may ilog. Isang malinis at malamig na batis na ayon sa matatanda ay may iniingatang mutya. Bawal umihi o magtapon ng dumi rito sapagkat pinaniniwala ang ito'y pinanahanan ng isang mutya ng tubig. Isang diwata na nagbibigay ng biyaya sa mga may mabuting puso, ngunit nagdudulot ng kapahamakan sa mga sakim. Luma na yang kwento, wika ng mga kabataan. Wala namang diwata ngayon. Ngunit si Mang Nilo ay naniniwala. Sa tuwing matatapos ang gawain sa bukid, pupunta siya sa ilog, yuyuko at mag-aalay ng dasal at paminsan-minsan ay ilulubog ang kanyang kamay sa ilog tubig upang pakiramdaman ang katahimikan. Maraming salamat sa tubig, sa lakas, sa buhay. Sambit niya palagi. Isang araw, habang pauwi si Mang Nilo mula sa bukid, nakita niya ang kanyang anak na si Rosa, 12 taong gulang, umiiyak. "Tatay," anya, "pinalayas po tayo ni na Kapidro sa barong-barong. Sabi, wala na tayong karapatang tumira roon." "Ano? Bakit?" "Dahil hindi raw sapat ang naibayad natin. Pati si nanay sinigawan nila." Mabilis ang lakad ni Mang Nilo pauwi. Sa tapat ng kanilang bahay ay naroon nga si Kapidro, nakatayo, nakasombrerong itim at may hawak na latigo. "Oh Nilo," malamig ang boses. "Hindi ka pa rin ba umaalis? May bagong titira rito. Ibang magsasaka, mas masipag, mas mapagbigay. Huwag mo na akong pilitin pa." Hindi na sumagot si Mang Nilo. Pinagmasdan na lamang niya ang kanyang munting tahanan. Gawa sa nipa, may butas sa bubong at may isang papag na tumatayo bilang higaan nilang mag-anak. Sa tabi nito ay ang kanilang maliit na hardin na pinaghirapan ng kanyang asawa, si Aling Marta. Lumuhod siya sa harap ng bahay, hinaplos ang lupa at napaiyak. Kinagabihan, habang mag-anak ay nagtatago sa likod ng kakahuyan sa ilalim ng banaba, walang makain at walang masilungan, umuulan pa man din, napatingin si Mang Nilo sa ilog. Maliwanag ang tubig. May sinag na bughaw sa ilalim. Isang kumpol ng liwanag ang unti-unting umaangat sa gitna ng batis. "Anong meron doon, Tay?" tanong ni Rosa. Tila may nilalang. Mula sa gitna ng ilog ay lumitaw ang isang nilalang na tila hindi sa daigdig. Siya ay isang dalagang may buhok na tila alon ng tubig, mga matang kumikislap na parang perlas, at tinig na parang awit ng batis. Siya ay hubot-hubad,
ngunit walang bahid ng kabastusan sapagkat tinatakpan siya ng liwanag na parang kalasag ng dangal. Ako ang mutya ng tubig, Anang Diwata. Narinig ko ang inyong panaghoy. Kay tagal ninyong tiniis ang kalupitan, ang gutom, at ang pang-aapi, ngunit hindi kailanman nagkaroon ng poot ang inyong mga puso. Dumating na ang panahon ng pagbabalik. Mula sa putik ay iaahon ko kayo. Namangha si Mang Nilo. Bakit kami? Sino ka ba talaga? Isa akong tagapagbantay ng ilog na ito, at sa bawat henerasyon, pinipili ko ang isang pamilya na ililigtas mula sa tanikala ng kasakiman. Sa pagkakataong ito, kayo ang napili. Sa kanyang mga palad ay lumitaw ang isang sisidlang gawa sa purong ginto. May ukit ng mga alon at bulaklak. Ito'y taguan ng biyaya. Huwag itong gamitin sa kasamaan. Ang yaman ay darating, ngunit kailangang panatilihin ang kabutihan. Sa isang kisap mata, nawala ang mutya. Ang ilog ay bumalik sa dating anyo. Sa kanyang tabi, si Rosa at Aling Marta ay nakatulala pa rin, hindi makapaniwala sa nasaksihan. Biyaya o panaginip? Tanong ni Mang Nilo. Ngunit sa pagbukas niya ng sisidlan, isang bunton ng gintong butil ang bumungad, at sa ilalim nito, isang maliit na bato na kumikislap ng bughaw, tila puso ng ilog. Mataas pa ang hamog kinabukasan nang buhatin ni Mang Nilo ang sisidlang bigay ng mutya ng tubig. Magaan ito, tila walang laman, ngunit sa tuwing bubuksan niya ay hindi nauubos ang ginto sa loob. Ang mga butil ay parang binhi ng palay, maliit, makinang, at may liwanag na tila sinag ng araw sa dapit hapon. Humugot siya ng kaunti, hindi marami, at ibinalot sa panyo. Mag-ingat tayo, aniya sa kanyang asawa't anak. Walang makakaalam nito, kahit si kapitan, kahit simbahan. Ang mundong ito'y puno ng inggit at sakim. Lumuwas siya sa bayan, nagtungo sa isang alahero sa kabilang barangay. Malayo sa mga matang mapanuri ni Don Victor. Nang makita ng alahero ang mga gintong butil, halos hindi makapagsalita. "Saan mo ito nakuha, Mang?" tanong ng matanda. Pamana ng ninuno ang pag-iwas niyang sagot. Hindi na nagtangkang magtanong pa ang alahero. Sa halagang iyon, agad na nakabili si Mang Nilo ng mga materyales para sa bagong bahay, kawayan, yero, kahoy at semento. Binalikan niya ang lupang sinasaka at binili ito mismo sa tulong ng isang abogadong bayad na rin niya. Lahat ng transaksyon ay tahimik, walang isinigaw, walang ipinagmayabang. Pagkalipas ng ilang linggo, nakatayo na ang bagong tahanan ni Mang Nilo. Mas malaki, mas matibay, may palikuran, lutuan at maayos na bubong. Hindi man marangya, ito'y maaliwalas, may sariling balon at may hardin sa likod. Muling itinanim ni Aling Marta ang kanyang mga halamang gamot at gulay, habang si Rosa ay may sarili ng silid, ang kauna-unahan niyang tinulugan na may bintana at sariling papag. Dahil hindi na siya umaasa sa ani, ibinenta ni Mang Nilo ang lahat ng kalabaw at gamit sa pagsasaka sa ibang nangangailangan, at nagpaumpisa ng maliit na negosyo. Isang tindahang sari-sari at isang pakyaw na palay na binibili niya sa murang halaga mula sa ibang magsasaka, na ngayon ay napapagaanan na niya ng loob. Ngunit sa kabilang dako ng baryo, hindi naging bulag si Don Victor. "Anong balita riyan kay Nilo?" tanong niya kay Kapidro habang nagsisigarilyo sa balkonahe ng kanyang malaki ngunit luma ng bahay. "Bakit may bagong bahay yan? Bakit nakabawi?" "Hindi ko pa alam, basta may pera bigla," sagot ni Kapidro habang nagbabalat ng asul na itik, isang paboritong putahe ng among mayaman. "Imposible, wala naman niyang kamag-anak na OFW. Hindi rin yan marunong magnakaw, maliban na lang kung may engkanto." Napatigil si Kapidro. Nanlamig ang kanyang batok.
Hindi dahil sa takot kundi sa pagkakilala. Alam niya ang mga ganyang usapan. Matagal na siyang may ugnay sa mga nilalang ng dilim at batid niya na hindi basta-basta ang mutya ng tubig. May narinig ako, bulong niya. Ilog. May sinabing may nakita raw na babaeng liwanag. Baka nga mutya. Napangisi si Don Victor. Kung totoo man yan, hindi pwedeng manatili. Walang nilalang, engkanto man o tao ang pwedeng maging mas mataas sa akin sa bayang ito. Gusto mo na ba siyang alisin? Tanong ni Kapidro, malamig ang tinig. Hindi pa. Alamin mo muna kung saan kinukuha ang kayamanan niya. Sundan mo. At kung totoo ngang may mutya, alam mo na ang gagawin. Gagawin ko. Samantala, isang gabi habang natutulog si Mang Nilo, biglang lumamig ang hangin. Nagising siya at naramdaman ang pag-ikot ng tubig mula sa sisidlan kahit hindi ito gumagalaw. Lumapit siya, binuksan ito, at muling nakita ang bughaw na batong parang pusong tumitibok. Biglang may boses na pabulong. Nilo, maging maingat ka. Malapit na ang mga aninong matagal ng gutom. Napalingon siya, ngunit walang tao. Bumalik siya sa higaan, hindi mapakali. Sa kanyang panaginip nakita niya ang ilog na puno ng dugo at ang mutya, luhaan, duguan, tinatali ng mga nilalang na may pakpak, matay pula at halakhak na nakapangingilabot. Kinabukasan, habang naglilinis sa harap ng tindahan, may dumaan na matanda. Magandang umaga, Mang Nilo. Bati nito. Magandang umaga rin po. Napakaganda ng bahay mo ngayon. Napakasarap sigurong manirahan kung walang nagbabantang panganib. Napakunot ang noo ni Mang Nilo. Anong ibig mong sabihin, Lolo? Ngumiti ang matanda. Isang ngiting walang init kundi malamig at puno ng hiwaga. Ang tubig ay buhay, pero sa maling kamay, nagiging kamatayan. Paglingon niya muli, wala na ang matanda. Gabi na naman sa baryo at ang hangin ay may dalang panlalamig na kakaiba. Hindi dahil sa panahon, kundi dahil may presensyang hindi nakikita ngunit naroroon. Sa kakahuyan sa likod ng bahay ni Mang Nilo, may dalawang mata ang nagmamasid. Mapula, maliit, gutom. Si Kapidro. Hindi siya tao sa karaniwang pagtingin. Siya ay kalahating nilalang ng dilim, anak ng isang babaylan at aswang na tumalikod sa kanyang lahi. Inalagaan siya ni Don Victor, itinuring na parang anak. Pinalakas gamit ang mga orasyon, dasal ng itim at dugo ng hayop. Sa bawat gabi ng kabilugan ng buwan, siya ay nag-aanyong anino. Mahaba ang katawan, mabangis ang mga kuko, at may amoy na kinatatakutan ng kahit aso't pusa. Sa kanyang pagmamanman, nakita niya si Mang Nilo sa gilid ng bahay, nakaupo, tila nagdadasal sa isang sisidlan. Tinitigan niya iyon at hindi siya nagkamali. May liwanag na bughaw mula sa loob, may mutya nga. Mukhang totoo ang mga bulong. Bulong ni Kapidro sa sarili habang lumulubog sa lupa ang kanyang anino. Kinabukasan, abala si Mang Nilo sa pagpapatuyo ng mga palay na binili niya mula sa ibang magsasaka. Laking gulat niya nang isa-isang lumapit ang mga dating kasamahan sa sakahan, mga gaya niyang dating pinagsasamantalahan ni Don Victor. Nilo, totoo bang binili mo na ang lupang sinasaka mo? Tanong ni Mang Teryo, isang matandang humpak sa gutom. May tindahan ka pa ngayon at narinig naming ikaw na rin ang bumibili ng palay. Baka pwede mong bilhin ang sa amin kahit konti lang ang tubo. Dugtong ni Camarina, isang byuda. Ngumiti si Mang Nilo. Hindi ko layunin ang yumaman lang. Kung kayo'y tulad ko noon, bakit ko kayo sasamantalahin ngayon? Nagulat ang mga tao. Sa unang pagkakataon, may lumitaw sa kanilang komunidad na hindi sinakalang kapwa ng umangat sa buhay. Imbes, iniabot ni Mang Nilo ang tulong ng bukal sa puso.
Ako'y hindi bangko. Pero kung magtutulungan tayo, pwede nating baguhin ang takbo ng buhay dito. Umiiyak ang iba sa kanila. Parang biglang nagliwanag ang baryo. Ang dating walang pag-asa, nabuhayan ng loob. Ngunit sa kabilang panig ng baryo, sa lumang bahay na malapit sa talahiban, hindi masaya si Don Victor. Nakaupo siya sa trono niyang gawa sa narra, habang hinahaplos ang ginintuang baston na may ukit ng ahas. Lumalakas si Nilo, ani Don Victor. At masama ang kutob ko, Kapidro. Ang mga magsasakay pumapanig na sa kanya. Alam ko na kung saan kinukuha ang yaman, sagot ni Kapidro habang inilalapag sa mesa ang isang piraso ng ginintuang butil na ninakaw niya habang nakapasok sa anino sa bahay ni Nilo. Mutya nga ng tubig at may sisidlan silang hindi nauubos. Tumayo si Don Victor. Kung gayon, kuhanin natin. Akin na dapat ang kapangyarihang yan. At kung kailangan kong puksain ang buong ilog para lamang makuha ang mutya, gagawin ko. May isa pang problema, Don. Dagdag ni Kapidro. Ang mutya ay hindi lamang tagapagtanggol ng ilog, kundi tagapaghatol din. Kung ginalit natin siya, baka hindi lang si Nilo ang ating kalaban. Napangisi si Don Victor. Walang diwata ang hindi kayang lunurin ng kayamanan. Lahat sila bumibigay sa kapangyarihan. At kung hindi, may paraan akong matagal nang inihanda. Sa kanyang cabinet, binuksan niya ang isang kahong kahoy. Sa loob nito ay isang sinaunang papel na sulat sa baybayin. May pangalan ng diwata ng ilog. Matagal ko na siyang sinusubaybayan. Si Magayon. Samantala, habang lumalalim ang gabi sa bahay ni Mang Nilo, muling sumiklab ang liwanag sa sisidlan. Tumayo si Rosa, hinaplos ito, at tila may tinig na bumulong sa kanyang isip. May panganib. Huwag kayong lalapit sa ilog sa susunod na 3 gabi. May darating na nilalang na hindi sa mundong ito. Nagising si Mang Nilo. Anak, anong ginagawa mo? Tay, may boses po mula sa sisidlan. Sinabihan akong may paparating. Hindi raw tayo dapat lumapit sa tubig. Niyakap ni Mang Nilo ang anak. Ang mutya ang nagbabantay sa atin. Magtiwala tayo. Ngunit sa labas ng bahay, sa ilalim ng puno ng acacia, may 7 pares ng pulang mata na nakatingin sa kanilang tahanan. Ang mga ito'y hindi hayop, kundi mga nilalang ng dilim na gising tuwing walang buwan. Sila ang mga bantay ni Kapidro, mga nilalang na pinakawalan upang tuklasin kung saan nakatago ang puso ng mutya. At sa kanilang paligid, ang hangin ay biglang nanahimik. Kahit mga kuliglig ay hindi pumipito. Dumating ang 3 gabi ng babala, madilim ang langit, walang buwan, wala ring bituin. Para bang sinadyang takpan ng langit ang sarili nitong ilaw. Tahimik ang buong baryo, masyadong tahimik. Si Mang Nilo ay hindi nakatulog. Hawak niya ang sisidlan, nakabalot sa tela at itinago sa ilalim ng papag. Sa kanyang tabi, nakahiga sina Aling Marta at Rosa. Mahigpit ang pagkakayakap nila sa isa't isa. Pakiramdam nila ay may paparating mula pa sa likod ng panahon. Sa kalagitnaan ng katahimikan, biglang may narinig na ungol si Mang Nilo. Mahina, parang huni ng aso, ngunit mas matinis, mas mapait sa pandinig. Bumangon siya at sumilip sa bintana. Wala siyang nakita, pero alam niyang may gumagalaw sa dilim. Magayon, bulong niya. Mutya ng tubig. Kung naririnig mo ako, bantayan mo kami. Sa di kalayuan, sa gilid ng ilog, nagsimulang magbago ang anyo ni Kapidro. Mula sa tao, naging aninong walang tiyak na hugis, parang usok na may mata. Humahalimuyak siya ng amoy ng asupre at nabubulok na karne. Isa-isa ring lumitaw ang kanyang mga alagad. 7 nilalang, payat, mahaba ang mga daliri, at may pulang matang parang baga. Sila ang mga anak ng gabi,
tinawag mula sa mga bangkay ng mga lumang kasabwat ng hasyendero, ibinalik sa mundo gamit ang alchemy ng dugo at orasyon. Ang sisidlan, wika ni Kapidro sa kanyang mga alagad, huwag niyong gagalawin ang pamilya. Gusto ni Don Victor ay buhay pa sila para makita nilang nawalan sila ng lahat. Sumugod ang mga nilalang patungo sa bahay ni Mang Nilo. Ngunit bago pa sila makalapit, biglang umalimbukay ang hangin mula sa ilog. Umangat ang tubig at mula rito ay sumibol ang isang dambuhalang haligi ng liwanag. Lumitaw ang mutya ng tubig. Si Magayon, hindi na sa anyong marikit na dalaga kundi sa pormang diwata ng digmaan. Ang kanyang buhok ay parang mga alon ng tubig dagat sa bagyo at ang kanyang mga mata ay naglalagablab ng bughaw na apoy. Pinagbabawalan kayo. Bulong ng kanyang boses na umalingaw-ngaw sa buong paligid. Wala kang karapatan. Sigaw ni Kapidro, ngayon ay isang aninong lumulutang. Hindi ikaw ang may-ari ng lupa. Hindi ikaw ang batas sa mundong ito. Hindi ako batas ng tao, sagot ng mutya. Ako ang batas ng kalikasan at pinili ko si Nilo. Hindi mo pwedeng baguhin yon. Bigla siyang humampas ng kamay sa lupa at mula rito ay lumitaw ang mga ugat ng punong kahoy, mga buhay na ugat na gumapos sa mga anino. Isa-isang hinila ang mga nilalang pabalik sa lupa. Tumili ang mga ito, nagpalit ng anyo, minsan parang tao, minsan parang baboy, minsan parang paniki. Ngunit hindi sila nakatakas. Hindi pa tapos ito, sigaw ni Kapidro bago siya tuluyang lamunin ng mga ugat at ang kanyang aninong anyo'y tumulo sa lupa gaya ng mantikang itim. Nang makalipas ang ilang saglit, tumigil ang hangin. Bumalik sa dati ang agos ng ilog. Muling lumitaw si Magayon sa harap ng bahay ni Mang Nilo. Malumanay na ang anyo niya. Isang dalagang malamig ang titig ngunit puno ng hiwaga. Hindi ito ang huling pagsubok, anya. Ang kasamaan ay may ugat na mas malalim pa sa mga aninong yan. Don Victor, bulalas ni Mang Nilo. Tumango si Magayon. May hawak siyang sinaunang orasyon. Nakalagay doon ang pangalan ko. Nais niya akong paalipin. Ngunit ang tunay na mutya ay hindi nabibili ng kayamanan. Subalit sa oras na buksan niya ang aklat ng itim, babaha ang dugo sa bayang ito. Paano namin siya mapipigilan? Tanong ni Aling Marta. Ngayon ay nakatayo na rin sa tabi ng asawa. Hindi ako makikialam sa mundo ng tao habang hindi niya binabastos ang batas ng kalikasan. Ngunit kapag sinunog niya ang kagubatan, nilaso ng ilog, at dinungisan ang puso ng mga nilalang ng lupa, doon ako magbabalik. Sa ngayon, kailangan ninyong maging matalino. Magsama-sama ang mga tao. Turuan silang ipaglaban ang kanilang lupa. Dahil ang ginto ay hindi lamang yaman. Ito ay responsibilidad. Lumakad palayo si Magayon, papasok sa ilog. Sa kanyang paglalakad, tila tumutubo ang mga bulaklak sa kanyang tinatapakan. At nang siya'y lumubog, muling naging tahimik ang gabi. Kinabukasan, nagising ang buong baryo sa balitang may nasunog na bahay sa gilid ng bukid, ang lumang barong-barong na dating tinitirhan ni Mang Nilo. Sa gitna nito, may mga natagpo ang itim na likido at abo ng mga nilalang na hindi maipaliwanag. Ang mga taong dating walang pakialam ay nagsimulang lumapit kay Mang Nilo. Nilo, wika ni Kapitan Doroteo, ano bang nangyayari? May masamang espiritu ba sa ating bayan? Hindi espiritu, sagot ni Nilo. May kasamaan tayong matagal nang pinapayagan at oras na para tayong lahat ang humarap dito. Sa madilim na silid sa loob ng lumang bahay ni Don Victor, naroon siya, nakaupo sa kanyang trono, nakaharap sa lamesang gawa sa balete at sa ibabaw nito ay nakalatag ang isang makapal at maitim na aklat. Ang balat nito ay tila balat ng ahas at ang mga letra sa takip ay hindi wikang kilala ng tao kundi sinaunang baybayin na may bahid ng dugo. Ito ang aklat ng kadiliman, isang orasyong ipinasa sa kanya ng kanyang ninunong albularyong nagtaksil sa mga diwata.
Isang aklat na may kapangyarihang tumawag, magkulong o magalipin ng mga engkanto basta't handa kang magbayad ng sapat na dugo. Nagmamasid si Kapidro mula sa isang aninong sulok. Bagaman nakaligtas siya sa ugat ng mutya, siya'y sugatan. Kalahati ng kanyang katawan ay tila sinunog ng liwanag ng diwata. Ngunit hindi pa siya patay. Nabubuhay siya sa galit at sa utos ng among hindi kailanman nabigo sa ambisyon. Handa ka na ba? Tanong ni Don Victor habang dahan-dahang binubuksan ang aklat. Iyan ang aklat na sumira sa lahi ng mga mutya noon pa. Sabi ni Kapidro, mahina ang tinig. Kung bubuksan mo yan ng tuluyan, baka hindi mo na makontrol ang lalabas. Hindi ko kailangan silang kontrolin, ani Don Victor, habang hinahaplos ang isang punit ng balat mula sa nilalang ng kagubatan na una niyang napaslang. Kailangan ko lang silang gamitin at tapusin ang pamamayani ng mutya sa ilog. Pag-aari ko ang bayang ito. Lahat ng lupa, lahat ng tao, at kahit ang ilog, akin dapat yan. Binuksan niya ang aklat sa pahina kung saan nakaukit ang pangalan ng mutya ng tubig, Magayon. May lumabas na usok, maitim, mabigat. Bumalot ito sa paligid ng silid at pumailan lang sa kisame. Ang hangin ay biglang nanlamig. Mula sa aklat ay tumulo ang dugo. Dugo na tila buhay at gumagapang pababa. Mula sa dilim ng panahon, mula sa kiwal ng mga anino, tinatawag kita, kapangyarihan ng kadiliman. Bigyan mo ako ng lakas upang ikulong ang diwata at ituring siyang alipin ng aking kagustuhan. Biglang lumindol sa paligid ng bahay. Ang mga ilawan ay pumutok, ang mga pader ay nagbitak, at ang bubong ay tinangay ng isang buhawi ng usok. Sa gitna ng lahat ng ito, tumayo si Don Victor. Tinaas ang kanyang baston at isinalampak ito sa aklat. Sa akin ka na, Magayon. Samantala sa bahay ni Mang Nilo, naramdaman niya agad ang biglaang pagbabago sa hangin. Humugot siya ng malalim na hininga at lumapit sa sisidlan. Nanginginig ito, para bang sinasakal ng hindi nakikitang kamay. May nangyayari, sabi niya sa kanyang asawa. Ang mutya, nasasaktan siya. Paano natin siya matutulungan, Tay? Tanong ni Rosa, takot sa tinig. Hindi ko alam, sagot ni Mang Nilo, nanginginig na rin ang kamay. Pero alam kong kailangan nating lumapit sa kanya. Kailangan nating makita ang ilog. Pagdating nila sa pampang, ang tubig ay naging maitim. Ang dating bughaw na batis ay tila binuhusan ng langis. Wala na ang mga isda. Wala na ang mga kislap. Ang mga puno sa paligid ay natuyo at namatay sa loob ng isang gabi. Magayon, bulong ni Aling Marta. Wala na ang diwata. Nawala ang kanyang presensya. Ngunit biglang may bumalot na malamig na alon sa kanilang paanan. Mula sa ilalim ng putik, lumitaw ang isang maliit na anyo ng liwanag, isang bulalakaw na hugis luha. Si Rosa ang unang lumapit. Ikaw ba si Magayon? Ako ang kanyang alaala, bulong ng tinig. Siya ay ikinulong sa pagitan ng liwanag at dilim. Ang kanyang puso ay hindi na malaya. Kung hindi ninyo siya maaalis sa kulungan ng aklat, mapupuno ng kadilaman ang ilog. At ang buong baryo ay lulubog sa gutom, sakit at pagkalimot. Nanginig ang katawan ni Mang Nilo. Saan ang kulungan niya? Sa puso ng kasakiman, sa loob ng itim na aklat. Kinabukasan, sa gitna ng plaza ng baryo, nagulat ang lahat sa isang hindi inaasahang tagpo. Lumabas si Don Victor, suot ang kanyang pinakamagarbong barong, nakangiti at nagsabing, simula ngayon, akin na ang lahat ng lupaing palibot ng ilog. Isang pabrika ang itatayo rito para sa bottling company. Mawawala na ang ilog, pero kikita naman tayo. Nagkagulo ang mga tao. Iyan lang ang tubig naming iniinom, sigaw ng isa. Paano ang mga taniman? Hindi ito tama.
Ngunit may mga armadong lalaki sa paligid, mga bayarang tauhan mula sa bayan. Tahimik silang nagbabantay, nananakot. Nasa gilid ng mga tao si Mang Nilo. Nakatingin siya kay Don Victor at sa kanyang loob may umuusbong na apoy na hindi galit, kundi determinasyong hindi kailanman nasilayan ng kanyang pamilya noon. Hindi na ito laban para sa ginto. Ito'y laban para sa kalikasan, para sa ilog, para sa buhay ng kanilang baryo. At sa kanyang dibdib, biglang uminit ang sisidlan. Nang buksan niya ito, wala na ang mga gintong butil. Wala na rin ang liwanag. Ngunit sa pinakailalim nito ay isang sulat na yari sa dahon. Kung gusto mong iligtas ang mutya, kailangan mong pumasok sa lugar kung saan nabuo ang kadiliman. At sa dulo ng sulat, isang guhit ng mapa, papunta sa gubat ng limot sa likod ng mga bundok, kung saan matatagpuan ang itim na puso ng aklat. Ang gubat ng limot ay matatagpuan sa pinakalikod ng mga bundok ng baryo, isang lugar na hindi pinupuntahan ng kahit sino, hindi dahil sa layo kundi dahil sa takot. Ayon sa matatanda, ang sinumang pumasok doon ay naliligaw at hindi na muling natatagpuan. Wala ring hayop na nanginginain doon at ang mga puno ay tila laging tuyo kahit may ulan. Ngunit para kay Mang Nilo, si Rosa at Aling Marta, ito na lamang ang tanging daan. Hawak ang mapa mula sa sisidlan, nagpasya silang tahakin ang gubat, dala ang pananampalataya at isang sako ng kaunting pagkain at mga halamang gamot ni Marta. Sa likod ng kanyang baywang, si Mang Nilo ay may nakasukbit na lumang itak, hindi para pumatay, kundi para maging matatag sa daraanan. Sa pag-akyat nila sa bundok, napansin nilang tumitigil ang mga huni ng ibon. Ang mga dahon ay kulay abo, ang hangin ay amoy kalawang. Sa unang araw pa lamang ng kanilang paglalakad, tila 5 araw na ang nakaraan sa pakiramdam nila. Ang oras ay nagugulo, ang gabi ay maaga, at ang umaga ay nahuhuli. Parang hindi na ito kalikasan, bulong ni Rosa. Para itong panaginip na may halong bangungot. Hindi ito panaginip, sagot ni Mang Nilo. Ito ang lugar kung saan itinatapon ang lahat ng kinalimutan. Mga alaala, kasunduan at kalikasan. Dito isinumpa si Magayon. Sa kalagitnaan ng gubat, narating nila ang isang bangin. Sa ilalim nito, may ilog din, ngunit hindi tulad ng ilog sa kanilang baryo. Ito'y kulay itim, malapot at tila nabubuhay. Biglang lumitaw sa kanilang harapan ang isang nilalang. Isang diwata rin, ngunit tuyo ang balat, puti ang mata at kalansay ang pakpak. Ako si Dagaon, wika nito. Ako ang bantay ng gubat ng limot. Kung nais ninyong dumaan, kailangan ninyong ialay ang pinakamahalaga sa inyo. Hindi kami mag-aalay ng kahit anong buhay, tugon ni Mang Nilo, nilalabanan ng takot. Hindi ko hinihingi ang dugo, ani Dagaon. Hinihingi ko ang alaala. Kailangan niyong kalimutan ang isang bagay na mahalaga. Isang bahagi ng inyong sarili. Kapalit nito, ibibigay ko ang susi patungo sa puso ng aklat. Tahimik silang tatlo. Ako na, biglang sabi ni Aling Marta. Kakalimutan ko na kung paano ako natutong magtanim ng halamang gamot. Basta't mailigtas natin si Magayon at mailigtas ang ating bayan. Humakbang si Dagaon at dumikit ang kanyang hintuturo sa sentido ni Marta. Kumislap ang liwanag at bumagsak si Marta sa lupa, gising ngunit tulala. Ano nga ba ang ginagawa ko sa mga dahon na ito? Tanong niya, hawak ang halamang lagundi. Para saan nga ba ito? Nanlumo si Rosa at Mang Nilo, ngunit tuloy pa rin ang kanilang hakbang. Inabot ni Dagaon ang isang sanga na may ukit, tila susi ng kahoy na may simbolo ng alon. Ito ang susi ng pintong kahoy. Sa likod nito ay ang pusod ng kadiliman. Mag-ingat kayo. Sa loob, ang mga salita ay buhay. At ang tunay na anyo ng iyong kalaban
ay hindi ang katawan, kundi ang kanyang mga pagnanasa. Sa dulo ng gubat, natagpuan nila ang pintong kahoy, isang dambuhalang tarangkahan na parang bahagi ng isang punong tumubo mula sa bangungot. Sa gitna nito, may ukit ng mata na nakapikit. Nang ipasok ni Mang Nilo ang susi, bumukas ito ng may malalim na ungol ng mga nawawalang kaluluwa. Sa loob ng pintuan ay isang madilim na silid, malawak, walang dulo. Sa gitna ay naroon ang itim na puso ng aklat, isang dambuhalang anyo ng aklat, nakalutang, umiikot at nakaliligo sa anino. Nakatali rito ang isang nilalang, walang iba kundi si Magayon. Nakalutang siya, ang kanyang buhok ay hinila ng mga ugat ng libro. Ang kanyang mga mata ay nakapikit, ang kanyang katawan ay hindi na sumisiklab ng liwanag, kundi parang kandilang nauupos. "Magayon!" sigaw ni Rosa. Ngunit biglang lumitaw sa harap nila si Don Victor. Hindi ang katawan, kundi ang kanyang anino, ang espiritu ng kanyang kasakiman. "Ano pat lumapit kayo sa lugar na hindi para sa inyo?" Anang anyong dilim ni Don Victor. "Hindi nyo na siya maililigtas. Akin na ang puso ng ilog. Akin na ang kapangyarihan ng diwata. At sa kanyang lakas, palalayain ko ang mas malalalim na kadiliman." Lumitaw ang mga nilalang ng aklat, mga lumang Diyos na nilimot na ng tao, mga gutom na espiritu, mga halimaw ng kasakiman. Pinaligiran nila sina Mang Nilo. Pero hinugot ni Rosa ang sisidlan mula sa bayong. Wala na itong laman. Ngunit sa kanyang pagkakaalam, ang diwa ng mutya ay hindi lang ginto, kundi pananalig. "Hindi mo kami kayang talunin!" sigaw ni Rosa. At mula sa kanyang mga luha, tumulo ang isang butil ng liwanag, isang luha ng alaala. Tumama ito sa pusod ng aklat. Kumulog, kumidlat. At sa isang kisap mata, bumukas ang mga mata ni Magayon. Sa muling pagbukas ng mga mata ni Magayon, nagliwanag ang buong silid. Ang kadiliman na bumabalot sa loob ng puso ng aklat ay nagkabitak-bitak. Tila yelong sinisira ng apoy. Ang mga halimaw na nilikha ng kasakiman ay nagsimulang umurong, sumisigaw at naglaho sa usok. Ang kanyang buhok ay naging ilog ng liwanag at mula sa kanyang katawan ay sumabog ang alon ng tubig diwa, malamig, malinis at puno ng buhay. Si Mang Nilo, Rosa at Aling Marta ay napaatras, hindi sa takot kundi sa labis na paghanga. "Ako'y ginising ng isang luha ng alaala," wika ni Magayon. "Isang damdaming hindi kayang lunurin ng kadiliman, isang pananalig na nagbubuhay muli sa mga nilimot." Nang muling lumitaw ang anyong dilim ni Don Victor, ito ay nanginginig. Wala na siyang anyo ng isang makapangyarihang hatyendero. Isa na lamang siyang aninong nakakapit sa nalalabing gahom. "Hindi pa tapos," sigaw niya. "May kapangyarihan pa ako. Akin ang lupa, akin ang ilog, akin ang..." Ngunit bago pa niya maituloy, itinaas ni Magayon ang kanyang kamay. Mula sa kanyang palad ay lumabas ang 3 alon. Ang alon ng alaala, alon ng lupa, at alon ng tubig. Boom! Tumama ang 3 alon sa aninong Don Victor. Siya'y bumulwak paakyat, sumigaw ng tila libu-libong tinig, at tuluyang naglaho sa hangin parang usok na tinangay ng hanging diwa. Wala nang bakas ng kasakiman. Wala nang pangil ng aswang. Wala na ring naiwan kundi isang maliit na dahon ng talisay, pinatuyo ng panahon, ang simbolo ng isang lipas na gahom. Pagkatapos ng sagupaan, lumapit si Magayon kay Rosa at muling lumuhod. "Ikaw ang bumuhay sa aking alaala," sabi ng mutya. "Ipinangako ko sa iyong angkan ang kaginhawahan, at ngayon buo na ang aking diwa. Panahon na upang tuparin ko ang aking pangako." Nagsimulang gumalaw ang buong gubat. Ang mga tuyong puno ay nagsimulang sumibol. Ang gubat ng limot
ay unti-unting naging gubat ng paggunita. Ang mga dating itim na sanga ay naging mayabong na may mga bulaklak na kulay asul at ginto. Ang landas pauwi ay biglang nagliwanag at sa isang iglap, naroroon na sila sa gilid ng ilog sa baryo. Walang layo, walang pagod. Tila silang ibinalik ng diwa ng ilog, ng mutya ng tubig. Sa pagbabalik nila sa baryo, hindi lamang sila ang nagbago. Ang baryo mismo ay tila nabuhayan. Ang mga tuyong palayan ay sumibol ng ginto, hindi literal na ginto, kundi palay na mas malalaki, mas mabango, at parang sinabuyan ng liwanag. Ang dating baog na lupa ay naging mataba. Ang dating bahay kubo ni Mang Nilo ay tinubuan ng mga halamang nagbubunga ng mga prutas na hindi nila itinanim. Sa harap ng kanilang kubo ay may isang batis na nagsimulang umagos. Malinaw, malamig, at may tilamsik ng liwanag. Araw-araw, kusang dumadating ang isda, gulay, at halamang gamot dito. Isang biyayang wala nang kahalintulad. Si Rosa, na dating pangarap lamang ang makapag-aral, ay biglang nagkaroon ng pagkakataong makapunta sa lungsod. Isang lalaking may karwahe at dalang sulat mula sa isang universidad ang dumating. Ang sulat? Isang paanyaya para sa buong gastusin ng kanyang pag-aaral mula sa isang hindi magpapakilalang taga-suporta. Si Aling Marta, kahit nakalimot ng kaalaman sa halamang gamot, ay muling natututo. Hindi mula sa libro, kundi mula mismo sa tubig. Kapag inilulubog niya ang kanyang kamay sa batis, kusang dumarating sa kanyang isipan ng bagong kaalaman, parang tinig ng kalikasan ang nagtuturo. Isang gabi, habang natutulog si Mang Nilo, napanaginipan niya si Magayon. "Hindi ako mawawala," wika ng mutya. "Ako'y ilog, ulan at luha ng bawat isang umiibig sa lupa. Habang may mga pusong marunong magmahal at manalig, ako'y mananatili." Ngunit sa di kalayuan, sa lumang mansyon ni Don Victor, may isang nilalang na nanatiling buhay. Ang tagasunod niyang aswang ay hindi pa tuluyang nasusugpo. Sa kanyang lungga, habang sinisipsip ang katas ng isang ahas, namutla siya nang maramdaman ang pagkawala ng kanyang Panginoon. Hindi pa tapos ito, bulong niya sa sarili. Hindi pa tapos. At sa dilim ng gabi, ang buwan ay pulang muli. Mula sa likod ng katahimikan ng baryo, isang masangsang na hangin ang bumalot sa gabi. Ang mga aso'y tahol ng tahol, ang mga manok ay hindi mapakali, at ang mga matatanda ay nanlalamig ang balat kahit walang ihip ng hangin. May parating, bulong ni Aling Marta habang hawak ang lumang anting-anting na inilibing pa noong panahon ng giyera. Isang nilalang na dapat matagal nang nilimot. Sa gitna ng gubat, mula sa dating silid ni Don Victor, ay lumitaw ang kanyang tagasunod, isang matandang aswang, ang babaeng gumagapang sa dingding, may itim na kukot, malalalim na mata. Siya si Casimona, dating albularyo ng kabundukan at tagapagbantay ng itim na gahom ni Don Victor. Hindi siya sang-ayon sa ginawa ni Don Victor dati, ang paggamit ng tubig diwa sa kasakiman. Ngunit ngayon, nakikita niyang pagkakataon na ito upang siya naman ang mamuno. "Wala na si Don Victor," sabi niya sa madilim na ulap sa itaas. "Ako na ngayon ang magmamana ng kanyang kadiliman. Akin na ang baryong ito." Habang natutulog si Rosa, bigla siyang ginising ng malamig na tubig sa sahig. Ngunit hindi ito tubig mula sa ulan, kundi itim na likido, mabaho at tila may buhay. Tumayo siya at sinigaw ang kanyang ama. "Tatay, may dumi sa sahig! Gising po kayo!" Mabilis bumangon si Mang Nilo at kasama si Aling Marta, tinungo nila ang ilog. Ngunit laking gulat nila, ang ilog ay unti-unting nangingitim at ang mga isda ay lumulutang patay. "May sumasagka sa biyaya ni Magayon," sabi ni Aling Marta. "May halimaw na gustong angkinin ng diwa ng tubig."
Sa panaginip ni Rosa, muling lumitaw si Magayon. Ngunit ngayon, siya ay maputla, mahina at lumulutang sa gitna ng itim na ilog. Rosa, kailangan ko ang iyong lakas, ang inyong tapang. Dumadaloy ang dumi ng kasakiman sa kailaliman. Pupunta siya sa puso ng tubig. Kapag naabot niya yon, wala nang makakapigil. Pagkagising ni Rosa, agad siyang nagpunta sa bukal, kasama ang kanyang ama't lola. Tumayo siya sa gilid ng batis at pumikit, dinama ang tibok ng ilog at tinawag ang diwa ng mutya. Sa gitna ng katahimikan, lumitaw si Magayon, basang-basa, duguan, ngunit may alab pa rin sa mata. Rosa, ikaw na ang tagapagmana, hindi lamang ako, lahat tayo ang mutya ng tubig, basta marunong magmahal, magtanggol at magsakripisyo para sa kabutihan. Hinawakan ni Magayon ang kamay ni Rosa at sa iglap na iyon, nagliwanag ang kanyang buong katawan. Tumayo siya sa ibabaw ng tubig at mula sa kanyang likuran ay lumabas ang hugis diwang ilog parang tubig na may kaluluwa. Sa kabilang panig, mula sa bunganga ng ilog, lumitaw si Casimona. Ngayon ay isang ganap na halimaw, may pakpak ng paniki, mata ng uwak at dila ng ahas. Sa likuran niya ay isang hukbo ng mga aswang, multo at nilalang ng kadiliman. Nagsimula ang labanan. Ang hukbo ng kadiliman ay lumusob sa baryo, ngunit sinalubong sila ng mga nilalang ng tubig, mga diwata, mutya ng ulan, engkanto ng mga ilog at mismong kaluluwa ng kalikasan. Sa gitna ng ilog, nagharap si Rosa at Casimona. "Huwag kang magpakabida, iha," sabi ni Casimona. "Ang ilog ay para sa malalakas, hindi sa mga mahina ang loob na gaya mo." Ngunit buong tapang na sumagot si Rosa, "Ang tunay na lakas ay hindi sa kung sino ang makapangyarihan, kundi kung sino ang handang magsakripisyo para sa kabutihan ng iba." Itinaas ni Rosa ang kamay at ang buong ilog ay bumalot sa kanya. Siya ay naging katawan ng tubig, ang bagong mutya ng ilog. Lumutang siya sa ere, sumigaw, at sabay silang bumangga ni Casimona sa gitna ng lawa. Boom! Isang napakalakas na pagsabog ng liwanag at tubig ang bumalot sa buong baryo. Ang mga aswang ay nagsisigawan at naglaho. Si Casimona ay isinuka ng ilog, nilamon ng sariling kasamaan at tuluyang nadurog ang katawan na naging alikabok sa tubig. Kinabukasan, tahimik ang buong baryo, ngunit ito'y katahimikang payapa, wala nang banta. Ang ilog ay mas malinaw kaysa dati at ang lupa ay mas buhay. Si Rosa ay gumising sa tabi ng batis at sa tabi niya si Magayon nakangiti. "Tapos na ang aking tungkulin. Sa iyo ko na ipapasa ang aking diwa. Hindi na ako kailangang magbantay. Ikaw na ngayon ang bagong mutya ng tubig." At sa huling ulap ng ambon, naglaho si Magayon kasabay ng pagsikat ng araw. Makaraan ng ilang taon, si Rosa ay kilala na sa buong rehiyon bilang tagapagbantay ng tubig at kalikasan. Ang baryo nila ay naging modelo ng kaayusan at malasakit sa kalikasan. Maraming mga estudyante, magsasaka at albularyo ang dumadalaw upang matuto. Si Mang Nilo ay naging pinuno ng kooperatiba ng mga magsasaka at si Aling Marta ay tinaguriang ina ng halamang gamot. At sa gitna ng baryo, patuloy ang agos ng ilog, malinaw, malamig at puno ng alaala ng isang mutya, isang dalagang naging bayani at isang pamilya na hindi sumuko. Wakas.